Salamat sa Diyos, nakita-kita tayo muli. Maganda yung passage. Ano pa tayo, bibinata? Maganda yung passage na nabili ng Elder Jun nung nakaraan sa ni Ate Ann. So ito yung nasa Matthew 5 din, saka nasa Luke chapter 6. Kaya dito ko na rin i-end para yung message nung dalawang week, kasi nag-Matthew 5 tayo and Luke 6. Ngayon, dalawang week ng February, yung Romans 12 na lamang. Na pag tanto ko, mas highly theological itong sulat ni Apostle Paul, kaya dito tayo magkuha. Pero theological din naman yung kay Matthew, saka kay Luke. At malaking bagay ito para magkaroon tayo ng pagbukulay-kulay. Handa na po ba kayo, mga minamahal? Amen. Sabihin ng Panginoon ang aking kopya. If we study the book of Romans, mahinig po kayo mabuti. Dito po pinapakita yung bad news saka good news. Yung bad news nasa chapter 1 to 4, makikita ko chapter 1 to 3. Tinatalakay ng Diyos dito yung judgment sa kasalanan. Pag ikaw ay may kasalanan, huhukuman ka talaga ng Diyos. At kamatayan yun at ang paghuhukom ng Diyos in the future. Yung kasalanan ay, ang bad news nito ay separation from God. At sa chapter 1 nga, matindi doon, binabanggit pa nga dito in detail yung mga heterosexual, homosexual, blah blah blah, na walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Kaya tama lang yung ginawa ni Trump na dalawa na lang ang gender sa US. Baka maghilom ang maraming society pag nagsimula sa ganun. Alam niyo ba, sa Pilipinas marami rin tayong ganun. May mga CR na tayo na nalilito ako, may pantalon na at palda. Punta kayo sa SM dyan, San Pedro, tatloy CR dyan. May pangbaling, totoo, may panlalaki at pangbabae. Nakakalito kung papasok ako doon sa dito nagsisimula yung ang illustration ng chapter 1 to chapter 3 ng larawan ng kasalanan ay yung sa homosexuality. Ibig sabihin, hindi siya design ni God. Hamartia means missing the mark. So, in gender, you miss the mark of creation. So, the greatest rebellion and expression of sin is homosexual nga. Hindi kasi naintindihan ng iba yun. Pinapaliwanag ko sa inyo, kaya ayaw ng Diyos doon. Kaya yung Sodoma at Gomorrah doon na doon. Kasi ang tawag dito ay you miss the mark. You miss the design of God. Yun ang ibig ko lang sabihin. At tinalakay sa chapter 4, yung galing ng pananampalataya na kahit sa Old Testament, makakapagkaroon ka ng pananampalataya through the example of Abraham. Sabihin natin, may faith ba sa Old Testament? Oo. Nauna yung pananampalataya ni Abraham bago yung kanyang obedience. Faith yun yung i-ari mo anak mo, pumunta ka sa bundok, at ilang araw kang di mauwi, para i-meet mo si God. So that's faith. Naniniwala ka sa Diyos. Then, chapter 5 is about the justification of faith. We are justified, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Binabanggit yan sa chapter 5. At dito rin pinakita na once we are an enemy of God, may friends na tayo sa mga huling dito. Dito rin pinakita yung Christ demonstrated His love toward us, nasa verse 8 ng chapter 5. Paborito kong isa sa mga verses ay ang passage ay chapter 5. Chapter 6 naman, pinapakita rito yung struggles natin between the law and yung mirroring the law, pinapakita sa atin dito. Sa separation ng tao through yung bunga ng death ay separation, nasa verse 23 yan. Yun yung highlight na Romans 6:23. Romans 7, pinapakita dito yung struggle ng tao. May struggle tayo, gusto mong gumawa ng mabuti, hindi mo magawa. Di ba yung kanta nandyan yan? Tapos nagsisimula ng Panginoon, i-highlight niya yung kanyang election. Nasa chapter 8 na yun. Ito yung pinapakita ng Diyos na nawag ng separate us from the love of God. Yun yung highlight na sinasabi ko sa inyo. Kino-conquer na pag-ibig ng Diyos ang kasalanan ng tao through the love of our Lord Jesus Christ. At ang greatest expression na ng election, baka hindi kayo malito, nasa chapter 9. In chapter 9 ay bakit niya ginamit na illustration ng mga Hudyo. At yung mga Hudyo,
ay pinili niya. Dali lang po, kunin ko rin sa lamin. Ihihilo ko rito sa bago ko sa lamin. Tayo sa luma. Yan. Nahihilo ko sa mumurahing salamin ko. Ito na lang, balik tayo sa salamin ko. Chapter 9 nga ay yung sa Hudyo, pinili ng Panginoon. At illustration ng chapter 10 din ito, yung election. Nagsisimula na ang Panginoon na magpakita sa atin ng reconciliation, acceptance, propitiation. Yan yung usapan dito. So, theology, binalita sa atin ni Apostol Pablo, may masamang balita sa kasalanan, makahiwalay tayo sa Diyos. Ngunit may mabuting balita dahil si Kristo pinadala niya. Yun na yun. At naligtas tayo sa biyaya ng Diyos. Alam niyo po ba na naligtas tayo sa biyaya ng Diyos? Kaya yung chapter 11 hanggang 16 ay practical. Yun na po yung applicatory. Yun po yung tinatawag na pagkalatag niya ng foundation, dumating na yung applicatory. Yun po yun. Applicatory ng theology. Kaya sa chapter 12. Kaya mapaganda ng tinalakay ni Kuya John habang sinisiyan niya kung nakikinig kayo ng taimtim na talagang yung doctrine ay pinakita sa atin ng Diyos na meron na tayong sa practicality na yung pag-ibig natin ay magkakaroon ng quality. So una, tatalakayan natin yung applicatory, pangalawa yung quality, pangatlo yung superiority ni Christ. Ulitin ko, no? Yung una, yung binanggit ko sa inyong may T. Applicatory o application in other words ng theology. Tapos pangalawang pag-usapan natin, the quality of love, which is the fruit of the Spirit. Gagamitin na lang natin yung love dahil 30 yun eh. Yung 30 yung nakalista, inisa-isa ko ito, binasa ko. Yung application dito sa chapter 12, inisa-isa ko, 30. Kaya pag tinalakay ko yung masyadong mahaba, kaya nag-dwell na lang ako doon sa verse 9, which is love, the greatest of all. Yun na lang. It will sum up the 30 verb na binabanggit na ni Kuya John na not a noun. Yung pag-ibig ng Diyos ay verb. Basta ano yung verb? Action. Doing. Mamaya, tatalakayin ko sa inyo. 30 yun, pero doon ako sa quality of love. Nakukuha niyo ba yung sabihin? Para hindi kayo malito. Then, the superiority of Christ in this message. Applicatory, quality, and superiority of Christ. Yan ang ating tatalakayin sa umagang ito. Sa una, yung sin, ito yung representation ng law. Alam mo, maraming hindi maliligtas dahil akala nila para maligtas ay to submit to the law. Walang sama ang law, maganda yan, Old Testament yan. New Testament yan, may law. Ten Commandments, law yan. Pero ang law, ang purpose lang ng law ay, uulitin ko ulit, maging salamin ng ating hamartiology. Basta what is hamartiology? You will indeed miss the mark. This is a broken world, talagang hindi mo mabubulusay ang buhay, hindi ka mabubuhay ng perfect. Tingnan mo yung katabi mo kung perfect siya. Di ba? Hindi naman. Tingnan nyo ako, hindi naman ako perfect. Pero kay Kristo, masyadong mahabang usapin, perfect na tayo. Pero gusto ko lang sabihin sa inyo, ang law dito, it represents sin and law. Then, we reason in the new life. Kaya nga binanggit dito sa Romans chapter 12, therefore. Diba? Napakagandang salita. Kaya nga, yun ang unang-una niyang translation. Therefore, kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin. So, in our new life, after our mercy experience, sa habag na napakadami nating naranasan sa Diyos, we reason to a new life. And to apply that new life in sanctification, ako pastor, medyo ano yung topic nyo, from regeneration, conversion, nasa sanctification tayo. To apply that sanctification, ibig sabihin ng sanctification, yung araw-araw na buhay, nakikipag-battle ka, Islam. Nakuha niyo na po. Bakit love, pastor? Kasi binanggit ni Paul yung binasa kanina, kahit nag-prophesy ka, kahit may languages ka, kahit may gifts ka, without love, you're nothing. Ang linaw-linaw ng sinabi ni Paul doon. Kaya dito, nag-dwell sa verse 9, we reason to a new life and that is love. Diba, lalim lang, basta dinidiscuss natin tayo ay mga Kristiyano. Kaya isang Kristiyano, sabi naman ni Juan, sa 1 John chapter 4, pag hindi ka umiibig, ikaw yung nagsisinungaling. Hindi ka talaga disipulo ni Kristo.
Sabi naman ng gospel, Matthew, Mark, Luke, and John, makikilala ang mga tao na disipulo ni Kristo pag nag-iibigan sila sa isa't isa. So, application pala ng napakalalim natin pananampalataya, indinis ka sa atin ng yung last Sunday is love. Ay dapat natin pakita ito, no matter how broken this world, we struggle in this world, talagang every day ay mag-i-strive tayo sa bunga ng Spiritong ito na gawin ito. Amen po ba yun? Wala akong perfect, hindi ko tayo, lahat tayo makasalanan. No? Pero salamat may theology at mayroong application na may hope. And that is this one. Ang love dito, ito dinidiscuss ko na sa inyo, tapos na tayo ito sa dinidiscuss ko sa inyo yung theology, yung applicatory. Ay sabi dito, yung quality of love, ito daw po yung anipokritos. Anipokritos ang translation sa verse 9. Nasabi rito, maging tunay. Anipokritos. Ibig sabihin nito, genuine and unmasking. Kaya tayo pag nagmamahal, dapat ay hindi, ano ba yung kasabihin sa Tagalog, ginto na ano pa, natadamso ba? Kailangan ginto. Golden. Genuine. Pag totoo naman si Kristo na naghari sa buhay mo at na-regenerate ka, na-convert ka, totoong ma-apply mo ang pag-ibig. I will tell you, it is hard, but it is easy if you are under the Holy Spirit. It is hard if you are under the law. Ako ang ibig sabihin. Pag ang nag-ooperate sa buhay mo ay para kang dating daan, Iglesia ni Cristo, Romano Katoliko, na you are striving for good works, it is hard to love. Pero pagka nasa heart mo ay mayamang grasya ng Diyos, yung mayamang habag ng Diyos, yung na-experience mo yung gospel, nako, it's easy to love. Because all the hardship is already tapos na, tinapos ng Panginoon. And all the easiness, all the benefits and blessing ay ina-apply natin. Eh bakit ka nahihirapan ngayon sa pag-ibig? Baka nabubuhay ka sa batas. Bakit ka ngayon nagiging hawaan sa pag-ibig? Nabubuhay ka sa grasya na. Kaya ngayon, makakapag-let go ka na pag may theology ka na tama. Naintindihan mo, matatanggap mo yung kapatid mo, mayayakap mo yung kapatid mo may imperfection, dahil theology mo ay tama. Mas mayaman ka ngayon. Kasi puno-puno ka ng grasya. You can extend grace na lagi mong sinasabi. Like our Lord Jesus Christ, He extended His grace. Naog siya sa lupa. Extended to grace eh. Pwede naman sabihin, diligtas ng mga tao, sige, patatawarin ko na lang sila pag nagsisi sila. Pero yung extension ng grace, kailangan manaog ng hari ng mga hari. Para maramdaman niya yung ating mga nararamdaman. Extension po yun. Kaya pag naranasan mo na yun, yun ang ipapasa mo sa kapwa mo. Meron ka kasing theology that He first loved us, so you will imitate that He first loved us. Pastor, ano na yung sermon nito? Alam mo, sa umiibig, kailangan una kang nagnunomadaling umibig. Maturity yun eh. Pagka ako unang mapamahal, kailangan hindi ako maunahan. Kinokopya mo ang Panginoon. Pastor, ano yung sabihin? Pero pagka ikaw naman yung nagsasabi sa puso mo, kailangan ako ang mahalin. I deserve, I am entitled to be loved. Opposite ka nung application. Naintindihan yun. Di ba parang anak natin na unang isinilang natin, hindi pwedeng sabihin mo sa mga anak mo, kailangan mahalin mo kami kasi kami ang magulang mo. Tama o mali? Mali. Ang unang magmamahal sa anak, sino? Magulang. Yung pagsilang pa lang sa inyo, na hirap umire nanay niyo. Tapos matigas ang ulo nyo ngayon. Ilang beses ka kaya iniri nun? 30. Tigas ulo mo eh. Diba may mga ganun. Ilang beses ka bang iniri ng nanay mo? Ibig sabihin matigas ang ulo mo. Ayaw mo lumabas. Pagka nakuha mo yung He first love us, maintindihan mo yung theology that you can accept every person. Because nagnunumadali sa heart mo that you want to love. Kasi naranasan mo yung mercy ni God, yung grace ni God, i-extend mo na yun sa kapwa mo. Pastor, what is the message for today? May hard times ka ba to love people? Yun eh. Basta mahirap naman talaga to love people, difficult people. Di ba nakikita natin sa mga sen? Bakit ka nahihirapan na ba theology mo?
Kaya ang theology, number 1 yan sa church. Doctrine, number 1 yan sa church na pundasyon. Di ba, maraming grupo, hindi kasi yun ang pundasyon ng buhay, kaya nahihirapan. Works, religion, at yung merits na ginagawa ng tao. It is a finished product, material, napakayaman na ginawa ni Kristo sa iyo, na ang pag-ibig mo ay magiging genuine sa kapwa mo. Babalik ka lang sa Matthew chapter 6, yung pananalangin natin, patawarin ko sila katulad ng pagpapatawad mo sa amin. Nung una, nahihirapan tayong magmahal, nung bago-bago tayo. Pero pag matagal ka na sa Panginoon, madali na yun. Dahil ang Diyos na ang umihirap. Basta mahirap pa rin. Kaya dito, ang lakas ng loob magsabi ni Apostol na Pablo, mahalin niyo ang inyong kaaway. Pag-pray niyo ang inyong huhusik sa inyo. Bakit? Kasi yung hindi na entitlement ang umiiral sa heart mo. Hindi na yung pride ang umiiral sa heart mo. Hindi yung bakit ako dinaanan ng ganito? Hindi na yung umiiral sa sarili mo. Ang umiiral na sa iyo ay yung bago mong pagkatao. Kaya dito makikita nyo, therefore I urge you, in behalf of God's mercy, offer your body as notice the word sacrifice. Pag narinig yung sacrifice, ano ibig sabihin ng sacrifice? Mag-aaral kayo mabuti, ano ibig sabihin ng sacrifice? Ha? Yung sacrifice, ibig sabihin ng kamatayan yun. Ibig sabihin nun, yung mga bulls, yung mga kambing, yung mga ibon na pigeon, ay pinapatay. Yun ibig sabihin nun. Ang ibig sabihin ng sacrifice, ay napakayaman na ipakita sa iyo that there will be a salvation through atonement. Basta ano yung atonement? Malalim tayo. May sacrifice, ginawa ni Kristo yon. Ang tawag sa inyo ng Panginoon, living sacrifice. Nandito nga tayo sa application pa, hindi kayo malito. Sacrifice death eh. Paano yung living? Ang tawag po sa English dito, paradoxical. Basta lalim naman yung paradoxical. Since opposite, parang opposite. Parang ironic. May sacrifice death, tapos living. Kasi nasa sanctification pa tayo, buhay pa tayo. Ang ini-expect ng Diyos sa iyo ay yung bunga ng kaligtasan mo sa pamagitan ng ginawa ng Diyos na maraming habag. Living, it means parang nagko-crawl. Pumupunta sa altar yung nakakita na ba kayo ng pumupunta sa altar na siyempre buhay? Perpetual. Walang hanggang kumikilos na naghahandog ka sa Diyos. Kaya nga, living sacrifice. Alam po, ang lalim-lalim ng salitang ikaw ay buhay na handog. Ibig sabihin ng buhay na handog, kumikilos tayo sa araw-araw ng buhay na ito para doon sa sanctification natin. Na tayo ay may kakayahang magmahal ng kapwa. Amen po ba doon? So, parang iba talaga yung theology. Parang living. Alam mo, once and for all, pag nag-sacrifice ka, that's it, tapos. Pag sinabi mo, living sacrifice, walang habang nabubuhay tayo, ay sakripisyo tayo kay Kristo. Inihahandog natin yun araw-araw sa Diyos. Hindi once and for all tayo na nagsasacrifice sa Diyos. Araw-araw. Kasi living sacrifice. Why we need this message? Nasa introductory pa lang ako, no? Because of this brokenness of this world. We need sincere, genuine Christian. Pagka genuine ang love mo sa iyong neighbor, sa iyong bahay, ito na naman si Pastor. Ang gospel ay maunawaan ng mga tao. Pag living sacrifice ka. Kaya sabi ni Kuya Jun last week, it's a verb. Verb in the original language, the Old Testament na love ay ahaba. Basta what is love? Ahaba, it is doing. Ahaba is doing. And the root word is ahab, to give. Talagang hindi noun sa Bible ang love. Si Webster kasi noun eh. Ano yung noun? Ano yung sabihin ng noun? Parang dinescribe lang. Talagang pag sinabi sa Bible na love ay action. Doing. Ahaba is doing. And the root word is ahab, to give. So if you understand Apostle Paul, if you are genuine
by knowing the gospel, maintindihan mo ngayon ang ibig sabihin to love with quality. Kasi isa ka ng living sacrifice. Diba? Amen po ba doon, mga minamahal? May lakas ka, may baong ka. Hindi mo ginagawa yung lakas mo para umibig. Kasi may unang umibig sa'yo. Ang lalim-lalim doon pag yung pinag-aaralan mo. He first loved you. Ibig sabihin, pag minahal ka na ng Diyos, naging object ka na ng kanyang love, mamamahal mo na ang nakapaligid sa iyo. Makakaya mo rin yun. Sa tulong ng Banal na Espiritu Santo. Yun. Every moment, constant, a perpetual offering. The idea that sacrifice, you put to death the old person. Yun yung sacrifice eh. Yun yung idea yun. You put to death your old self, your entitlements. Na parang hindi mo kayang magmahal. Pinatay mo na yun. Kaya kahit may rightful ka na dapat ganito, entitled ako sa ganito pinalalagpas mo na yun. Ini-slide mo na yun. Ano ba sa Tagalog yung pinalalagpas? Mas magandang, mas malalim na Tagalog. Yung salita nun sapagkat yun ay pinatay mo na. Pinatay mo na yung sacrifice na yun that you belong to yourself. Kaya ka nagsasacrifice because you belong to someone na ino-operan mo ng buhay mo. Pinatay mo na yun. Kaya yung anger, ito na si Pastor, kaya yung bitterness, kaya yung galit nyo sa mga kamag-anak ninyo, yung walang katapusang listahan ng kanilang mga kasalanan na nililista ninyo, kinakalimutan ninyo sapagkat iba level nyo ngayon bilang Kristiyano. Diba, marami sa inyong gano'n, galit na galit sa kamag-anak, sa kapatid, galit na galit tayo sa mga kapitbahay, ka-eskwela. Mga classmate na binuli ka nung araw, pwede rin yun hanggang ngayon. Mga kamag-anak na ilapas na ka, chinismis ka hanggang ngayon. Parang hindi mo ma-let go. Bago na pagkatao mo, patay ka na doon. Pastor, hindi ko talaga ma-let go. Inis talaga ako, nagagalit ako. This is the sermon. Kaya sinasabi yon ng Panginoon, bago ka na, you risen into a new life. Yun ang sinasabi ng Panginoon sa iyo. Meron kang kakayahan magmahal sa iyong mga enemies. Lumalalim na tayo. Sabi ng mga self-care, ng mga psychologists, lumayo ka sa mga enemies. Hindi yun sinasabi ng Bible. Anti-Kristo yun. Love your enemies, sabi ng Biblia. That's why He dedicated His life to His enemies. He died. For the ransom of many, walang pag-ibig na higit pa na ialay ng isang taong kanyang buhay. Inalay ng Panginoon, John chapter 15. Diba? Kung ganito lang ang mentality ng maraming mga Pilipino, maghihilom ang Pilipinas. Kaya ang gamot hindi politika, ang gamot talaga ay spiritual. Kaya hindi talaga ako sumasandal kaya naman magpupolitika na. Walang pag-asa dyan. Ako na nagsasabi, sasama ang panahon, maiinis ka lang, magagalit ka lang. Pagka, lalo na, pag tinitingnan mo lagi yan sa Facebook, darating, mabibwisit ka lang. Pero bumalik ka sa pag-ibig ng Diyos, sumandal ka sa pag-ibig ng Diyos, lalaman, yayaman, uunlad, tatamis, lalawa, at marami kang maipapanalangin. Ang puso mo ay magiging malusog, magiging buong pagkatao mo. Tama? Meron bang gumawa sa inyo ng masakit? Pwedeng asawa, pwedeng may isang tao, pwedeng anak. Ngayong araw na to, pwedeng mo i-let go yun. Dahil ang yaman pala ng ginawa ng Panginoon sa akin. Hindi ako dapat mabuhay doon. Nag-uwisit ka sa bayaw. Ano yung pagbabae naman, ang tawag doon? Hipag. Wala ka ng kwento, kundi yung kasiraan mga. Tigilan mo na yun. Wala na yun. Pag nagawa mong makipag-meet dun sa mga ganong tao, praise God. Kasi Christian ka eh. What is important is the Lord loves you. What is important is your destiny in heaven, eternal life. Iiwan natin ang mundong ito eh. Iiwan mo na rin yung mga ganong bitterness. Kapaitan, lagi kang maging masaya. Magalaking bunga ng Espiritu Santo. Amen po ba doon? Kung medyo nangingit-ngit pa yung puso mo sa ganyang tao, padala mo na regalo, sabi ni Solomon.
At sabi nga, para ka naglagay sa kanyang ulo ng baga. Huwag yung literal na baga, mamatay yun. Padalan mo ng pansin. I-text mo. Kung ayaw niyang galit pa rin siya, pag hindi mo tinigil, titigil din yun. Kaya mo maging goal yun ngayong love month na totoo, genuine love. Pastor, gusto ko siyang patayin. Diba? Nasa isip ko kasi mamatay na siya. Hindi mo lang, Pastor, alam kung anong ginawa niya. Ando na ako. Pero yung bang mas importante sa iyo, yung nararamdaman mo, o yung ginawa ng Panginoon Jesucristo para sa iyo. Kasi you died on your old self. Ngayon, mabubuhay ka doon. Lalabas sa bibig mo sa action mo yun. Hindi ka lalago. Kailangan mo magaya ang iyong Panginoon. That's the only genuine love na nagpakita na hindi sumabit kailanman. Si Kristo yun ang ating Panginoon. Eh, nandun pa lang ako sa verse 9 na yan. Pag hinimay-himay ko, tumawag sa ating oras. That you know what is best for you. Sabi mo dun sa sariling iyon. I know what is best for me. Sabi ni Apostol na Pablo, follow what I am saying, therefore. If you believe the gospel, therefore. Yun. This is the life I want. Sabi mo sa ako mamimili nito. Hindi ka nang nabubuhay sa sarili mo. Ang nabubuhay na sa iyo ay ang bago mong pagkatao si Kristo. Magiging magaan ngayon ang pagpapatawad mo. Hindi ka ngayon magiging litanya sa tingong kaaway kayong mag-asawa. Historical ka. Ganyan ka kasi nung binata ka noon, nung nagsasama pa tayo, ganyan ka kasi. Historical. Hindi nakalet ko doon sa theology na yun. Lagi na lang nauungkat yung away na yun. Pag napanood sa TV yung ganong senaryo, kamukha mo, ganyan ka, kamukha ka. Kaya lagi pang nanonood ng mga nakaka-depress naman. Tama ako, hindi. Alam mo, pag nandun ka pa naman, nakikinig ka sa radyo, may mga dramang kamukha ng buhay mo, ganyan din ang nangyari sa akin. Why not listen to the voice of God? Ang boses ng Panginoon nagmamahasay, what is important, my child, is your eternal destiny that belongs to me. Pag naging kaligayahan mo ang Panginoong Jesucristo, malilito mo kahit yung pinakamahirap na sakit na dumaan sa puso mo. Pastor, dali mo lang sabihin yan. Hindi po ako may sabi noon. Ang Panginoon. Sabi mo nga sa inyo, nung nasa cross, unimaginable nung nasa cross ka, nung hari ng mga hari, you have the power in that moment na tunawin ang sanlibutan. Tinatawanan ka, pinagsusugalan ka. At sinasabi kong anak ka ng Diyos, bumaba ka dyan. Lahat ng mockery ay na-experience niya. Pero hindi niya yung ginawa. Ang nasa loob niya ay patawarin niyo sila. Hindi na nalaman ng kanyang ginagawa. Tapos sinabi mo, I'm a follower, I'm a disciple. Yan ang ariyain mo. Kasi disciple nga tayo, follower. Nakakatukso ngayon mga self-care, minsan demonic. Pag hindi kayo maingat, dapat Bible. Dapat Word of God. Mga psychology, ingat din kayo. Dapat talaga salita ng Panginoon. What is important for us is the Word of God. Mga minamahal, ginagamit lang ba natin ang Diyos? When we want to tell God what to do to the things that you want. Ganun ba ang religion mo? I'll obey you if you do this. User ka ba? Dahil nagagamit mo lang siya, ang Diyos. Eh, huwag tayo maging user, maging disciple tayo. That is engaged and willing sa ating Panginoong Jesucristo sapagkat mahal mo rin siya katulad ng pagmamahal niya sa iyo. Tumingin ka sa iyong sarili sa mensaheng ito. Ito ba'y patay na talaga? In view of God's mercy, patay na kaya itong old self na ito? Gusto ng Panginoon sa umagang ito that if you realize God's mercy, you have a renewed life, a heart touched with the gospel. And we offer our life as living sacrifice. Yun po ang higit na mas mahalaga. Salamat sa Diyos, dinaanan natin ang lahat ng bagay dito sa lupa. Sakit ng puso, kasama ho yun sa lupa.
away, hindi pagkakasundo. Pero in the end, ang gusto lang ng Panginoon sa inyo ay maging living sacrifice. Ayaw ng Panginoon na tayo maging imitation ng pag-ibig o maging counterfeit ng pag-ibig. Ang gusto ng Panginoon dito sa quality of love ay true service. The context of Romans 12 by give. Some speaker, some blah blah blah, katulad ng 1 Corinthians chapter 4, Ephesians chapter 4, some evangelist, encouragement, true service with a quality of love. Yan po kasi ang context ng Romans 12. Pag natanggap mo ang Ebanghelyo ay magiging true and real ang transformation mo. At magiging genuine Christian ka. Basta bakit mo sinasabi ang genuine and fake? Kasi ito ang parables ni Jesus Christ sa lahat ng sinabi niya. Na ang Diyos na ang bahala sa huling araw na ipaghiwalay ang tares and wheat. Ang goat, ang sheep. Sa huling araw kasi alam ng Panginoon yung fake and genuine. At ang gusto ng Panginoon, pumari ngayon, dahil kayo ay naligtas na kay Kristo, may biyaya kay Kristo, ay maging genuine tayo. If you read all the parables of Christ, mga soil na fake at merong good soil, gusto ng Panginoon kasi tayo maging genuine. Sabihin mo sa kapatid mo, He wants you to be genuine. Pastor, ano yung ibig sabihin mo? Kasi sa loob ng simbahan, pwedeng maging identical. Kaya hindi ko pwedeng bunutin. Kaya hindi ko pwedeng ilagay sa kamay ko ang paghuhusga sa kapwa. Naintindihan niyo ibig sabihin? Darating ang panahon, ang Diyos ang huhugot ng tears and weep. If you read it. Pero sana ngayon, ang prayer ko, Lord, sana po lahat kami ay mga weep. Amen? Yun na lang. Amen. Ayaw kasi dumating ang panahon na maiiwan ka dahil punong-puno ng galit ang puso mo dahil hindi ka pala totoo. Yun na yun. Punong-puno pala na kabaitan ng puso mo sa iyong mahal sa buhay o iyong asawa. Iliat mo sa oras na ito yun. Kapagkat bago ka nang nilalang. Pinapaalala na naman sa iyo ng Panginoon. Kasi pwedeng maging identical tayo, pwedeng nakakasalumuhan natin, magkakasama tayo. Pero deep inside your heart, galit na galit ang iyong puso sa iyong kapwa. Kailangan, ting lalapit ka, sabi nga ng Ate Adeline, hindi magpe-pray, magpalinis tayo sa Panginoon. Kaya correct mo yun. Lord, baka ito nga yung dahilan. Sabi nga sa Marcos chapter 11, bago ka lumapit sa Panginoon, ay patawarin mo muna ang iyong kapwa. I-read Mark 11, 22 to 24. Andun lahat yun. And Matthew chapter 6. Bago lumubog ang araw, isettle mo ang lahat. Hindi tayo yayaman sa pagkagalit sa kapwa. Hindi ka aasenso sa pagkainis sa iyong mahal sa buhay. Walang maitutulong sa iyo yung ganun. Grow na lang sa gospel. Grow deeper, grow wider, grow higher to the gospel of God. Ganun talaga. Pag born again, tinawag tayo ng Panginoon, magiging joy mo yung pagharap sa persecution. Pag dumating na sa punto ng buhay mo na ikaw ay nakatali, nakapangaw, at nakakadena sa kulungan, at umaawit ka ng praise the Lord. Sino yung dalawa lingkod ng Panginoon sa Book of Acts na nagpupuri sa Diyos na nakatali? Si Silas and si Paul. Siguro pag tinali ka rito sa mundong ito, nang lalabas sa iyo, hindi praise the Lord. Lalabas sa iyo. Pastor, bakit ganun ang born again? Kasi nga bago ka nang nilalang. New taste, new life, new affection, new desires. The old has gone, which is manipulated by sin. Kaya gusto ng Panginoon, Apostol Pedro, na mag-grow ka deeper, wider, higher to the gospel of God. Hindi lang ikaw yung naligtas, kundi meron kang puso na gusto mo rin maligtas ang mga makasalanan ng iba. Pastor, basa nga tayo ng konti. Makakala niyo sa Romans lang ito. Tingnan niyo nga yung Matthew 13. Chapter 13. Yun nga, Matthew 13. Tapos magsimula tayo sa verse 24. Handa pa ba kayo makinig? Baka kayo inip na, baka kayo luluto pa. Si Pastor, tumagal na naman. Nakakagawa pa ako ng mga si Pastor. Hindi kayo mabuti. Lapit ng pag-uho ko, may lakad, nakikinig tayo sa salita niyo. Matthew 13, magsisimula ako sa verse 24.
Para hindi ako, para paniwalaan yung sinasabi ng Biblia. Matthew 13, 24 to 30. Nagsalaysay muli si Jesus sa kanila ng isang pang talinghaga. Sinabi niya, ang kaharian ng langit ay katulad ng isang taong naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Isang gabi habang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway, naghasik ng mapanirang damo sa triguhan at saka umalis. Nang tumubo at magbunga ang trigo, lumitaw din ang mapanirang damo. Kaya pumunta ang mga utusan sa may-ari ng bukid at nagtanong, hindi po ba mabuting binhi lamang ang inihasik ninyo sa inyong bukid? Bakit po may damo ngayon? Sumagot siya, isang kaaway ang may kagagawa nito. Tinanong siya ng mga utusan, bubunutin po ba namin ang mga damo? Huwag. Baka mabunod pati ang mga trigo, sagot niya. Kita niyo yan? Kaya hindi tayo basta-basta dito sa church na para tayong mga Supreme Court. Mahirap yan. Mag-ingat tayo. Sabi nga sa Galatians chapter 6, mag-iingat lalo na ng spiritual na tao. Ang pagganito. Hayaan na lamang ninyong lumago. Ayan, no? Kapwa ang damo at ang trigo hanggang sa anihan. Pag-aanihay, sasabihin ko sa mga tagapag-ani, ipunin muna ninyo ang mga damo at inyong pagbigkis-bikisin at saka sunugin. Pagkatapos ipunin naman ninyo ang trigo sa aking kamay. Yun na yung mga angels in the last day. Tapos last na, babasahin ko, 36 to 43. Pagkatapos iniwan ni Jesus ang mga tao at pumasok siya sa bahay. Lumapit ang kanyang mga alagad, sinabi sa kanya, ipaliwanag nga po ninyo sa amin ang talinghaga tungkol sa mapanirang damong tumutubo sa bukid. Sumagot si Jesus, ang naghahasik ng mabubuting binhi ay ang anak ng tao. Ang bukid ay ang daigdig. Ang mabuting binhi ay ang taong kabilang sa kaharian at ang mapanirang damo naman ay ang mga kabilang sa mga masasama. Ang kaaway naghahasik ng damo ay walang iba kundi ang diablo. Ang panahon ng pag-ani ay ang katapusan ng daigdig. At ang mga tagapag-ani naman ay ang mga anghel. O, tama nga. Kung paanong ang mga damo ay tinitipon at sinusunog, ganun din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Ganoon na lang ibig ko sabihin. Basta nakakashock po yung binanggit niyo. Kaya nga, ngayon pa lang, check your heart if you are really a genuine Christian. Hindi yung nakakasama lang dito sa church. I-check mo yun. Kaya ay genuine talagang Kristiyano. Ano yung mati-check? Genuine ba ang pag-ibig? Maya, yayakap-yakap kita, biro-biro kita, pero muhing-muhi ka pala sa mahal mo sa buhay. Hindi ka pala genuine. Kaya nagpapaalala sa iyo ang Panginoon ngayon. Parang nakakatakot ang nakakasya. Pero ang good news, may pag-asa tayo kay Kristo. Di all just ganda nyo as ito ang buhay natin. Nakukuha nyo ba mga minamahal ko? If you are a faith, you are a fan of Jesus Christ, sinulat ko dito, you admire Him. But if you are a follower of Christ, you follow Him. Ikaw ba ay nag-a-admire lang sa church kay Kristo, pero ayaw mo siyang sundin, kayo mga kabataan? Enthusiastic ka ba o committed? O di ka ba, may kainan. Present, enthusiastic. Pero committed ka ba o nakasign ka para maglinis? Magulo. Simpleng ilustrasyon. Mag-scoba ng konting CR kampulo. Enthusiastic but not committed. Madudumihan ang kamay ko pang computer. Napakatindi ng mga binanggit ni Pastor. Sabihin ko sa inyo, Jesus is not interested sa mga fan o admirer. Ang gusto ng Panginoon ay follower, disciple, and a true, genuine Christian. Hindi interesado ang Panginoon na I want to be close with Jesus Christ. Hindi yun interesado ang Panginoon. Ang gusto ng Panginoon, pag may ni-require siya sa buhay mo as a living sacrifice, handa mo bang ihandog ang buhay mo sa Diyos? Mamaya na, may reservation pa ako. Pag nakatapos na ako, pag natapos ko na ito, Panginoon, pag nagawa ko na ito, Panginoon, kailan pa yun? Kapag dumating ang ating kaaway.
Mga minamahal, may admiration ka sa Panginoon o may devotion? Yun ang sinasabi ng Panginoon. Isang basa na lang para magkasundo tayo. Baka kala nyo, nagkikwento lang ako. John chapter 6, 26 to 27. Handa pa ba kayo makinig? Malapit-lapit na, mga minamahal. Uy, tuusap ko kayo. Naku, pastor naman, nanonood pa kami ng Captain America eh. Sino kaya yung ano sa akin? Gusto ko manood nun eh. Kasama sila Jing eh, sa kabataan. Sana masagot ni Jing. Kasi tagal ako din nakakapanood ng sine, nung pandemic pa. Sana, sumagot sa kanila. Ngayong gabi, sana mas schedule. Captain America, pinag-prepare. Si Jing ang sagot sa kanila. Sino may gusto, mag-meeting tayo mamaya. Amen daw si Jing. Ano sabi ko sa inyo tuloy? John 6, 26 and 20. Maganda yung passage nyo eh, habang nire-review ko. Lumawak na gusto yung aking pag-aaral. John 6, 26 and 27. Sumagot si Jesus, pakatandaan ninyo, hinahanap ninyo ako, hindi dahil sa mga himalang nakita ninyo, kundi dahil nakakain kayo ng dinapay at nabusog. Huwag ang pagkain nasisira ang inyong pagsikap ang kamtan, kundi ang pagkain hindi nasisira at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Yan ang ibinibigay sa inyo ng anak ng tao, sapagkat siya ay binigyan ng Diyos ng Ama ng ganitong karapatan. Amen? Yun. Kaya gusto ng Panginoon sa iyo ay follower, hindi admirer. Tatak mo, kabataan, mga Kristiyano naririto, I want to be a follower and disciple of Christ. Only the disciple can enter the kingdom of God. Amen. Yun ay malinaw na sinabi ng Biblia. Malinaw pa sa alas 4, kahit i-research mo, only the disciple will enter. Marami na mga. Pastor, ano gagawin namin? Nakita namin ang quality of love, ang applicatory, and then lastly, the superiority of Christ in my life. See to it that Jesus is the ultimate source. Nakita dito ni Apostle Paul, kaya nga, therefore, I urge you, in behalf of the richness of Christ, and ibig sabihin yan, the ultimate source, the meaning, and the purpose, and the value of life is Christ. It will surpass any other pursuit or achievement in life. Tandaan ninyo, lahat ng achievement ninyo sa lupa, hindi masama yan, pero kay Kristo dapat may surpassing. Ibig sabihin, lumalagpas ang paghahanap nyo kay Kristo, na siya ang pinaka-meaning ng inyong buhay. He is the very foundation of our existence. Kaya may genuine love ka, mahal mo yung mga kaaway, blah blah blah, 30 list na binanggit ko, because there's a new beginning of life because of Christ. That's the superiority of Christ in our lives. Amen? Amen. In view of God's mercy, magkakaroon daw tayo ng clean slate. Basta yaman naman ang salitang clean slate. Ibig sabihin ng slate ay hindi lang bato na natitipak, kundi yung bubungan, slate. Ibig sabihin, covering the balance of all life. In Christ, there will be new beginning with God. It is the basis of day-to-day life. Bakit pastor mo sinasabi yan? Sapagkat si Jesus ang ating pagkain. He is the bread of life, the source of fulfillment. And He will exceedingly ay malalagpasan ang lahat ng earthly pursuit. Pag-pray nyo ang inyong mga mahal sa buhay na baka nasa earthly pursuit na ang kanilang tinatakbo. All ay magagan, mawawala. Si Kristo ay mananatili ang kanyang mga salita magpakailan pa. Pray for our loved ones. Baka ito na ang kanilang tinatakbo ng buhay. The truth of the Bible, we have nothing without Jesus Christ. That's the point. Because Jesus Christ is in their heart, kaya nilang magmahal. Ikasabihin nga, reckon yourself. Basta what is reckon? Believe that it's going to happen ang lahat ng sinabi ng Panginoon. Parang ulan, madilim ang panahon, uulan. Pag sinabi ng Panginoon, ako ang buhay at tinapay ng buhay, reckon yourself and believe that He is the satisfaction, fulfillment, significance of life. Sinasabi ng Panginoon dito, Pastor, anong point mo dito? We have a new life in Christ. The old nature is dead.
your new creation is Jesus Christ. That genuine love is the example of Jesus Christ. Yan ang main goal natin dito sa lupa, yung sanctification, to be like Jesus. Sabihin mo nga, to be like Jesus. To be like Jesus. Pursot ka ng pursot ng mga earthly nature na ito. Pag naiwala mo ito, sabi nga ng gospel, you will lose your soul. Makamtan mo man ng buong daigdig. Ito na yung sinasabi ng Panginoon. Pastor, what is the message of God? Jesus is more precious than our pursuit of life. Sabi nga ng Philippians 1:21, for to me to live is Christ. Kaya, dahil siya ay handog, living sacrifice, magagawa na po natin the will of God. Amen? Naku, ang lalim na itong Romans 12. Pwedeng, si Martin Lloyd Jones pinangaral ito, the whole entire of his life. May kaibigan ako si Jurin Bridenbach, minemorize ang buong book of Romans, chapter 1 to 16, verse by verse. Yung pinangalan ko sa pangalan ko si Jurin. Kasi mahal na mahal niya yung book na ito. Kaya sana po, mahalin natin ito sa buong buhay. In conclusion, at ito na. Has God spoken? Yung dalawa kong tanong na importante sa ating lahat. What did God say to you? Kaya pag nandito ka sa church, at umuwi ka at hindi naman binago mo ang buhay mo. Ano si Pastor? Oy, nakikinig pa kayo. Has God spoken? Yes. What did God say to you? I hope we listen to the word of God. Tayo po ay manalangin, magpasalamat tayo sa Diyos. It's a very beautiful passage to end yung ating February Love Month. Hindi na tayo nag-uusap ng tweetang sa love, sweet and sa love. We are talking about the foundation why we need to love. Sa umaga nito. Panginoon, ang katotohanan po ng kaligayahan sa piling mo ay pangwalang hanggan. Tulungan niyo po kami, Panginoon, that to see in view of God's mercies, it means iniharap mo na sa amin ang bagong buhay, ang born from above na buhay, a born again experience life. Tulungan niyo kami, Panginoon, in our day-to-day life, yung our pursuit sa buhay dito sa lupa, yung touch ng Kingdom of God as still as our priority. Tulungan niyo kami huwag malilibang ng salimulang ito. Nakakala namin ito ay pangwalang hanggan. Tulungan niyo kami, Panginoon, na laging makita na the real satisfaction is not on this world. Totoo ito. Everything, Panginoon, ay talagang nasa inyo ang real satisfaction namin buhay. Panginoon, sa puzzle ng buhay na kailangan mabuo kami ay ikaw po ang nagbuo nito. Hindi kayang buuin ito ng aking asawa, ng aking mga anak, ng aking ministry, ng aking mga minamahal na kaibigan sa iglesia nito, ng aking ka-church. No. Even the things of this world, only our Lord Jesus Christ. Panginoon, you created us like this. This is the reality of our existence. We exist because of the reason only for Christ. Like the song, "Oh God," the only thing that we worship you, the primary reason is because of you, oh God, we worship you. Tulungan niyo kaming maging makadiyos, Panginoon, maging bagong tao sa mensaheng ito. Lakaran namin, Panginoon, ang iyong katawagan sa aming buhay. Humihingi kami ng kapatawaran, Panginoon, for neglecting the rich theological foundation of our life, the gospel. Help us to extend graces, to love, to embrace the imperfect people. Even they have so many flaws na nasasaksihan namin sa mundong ito. Help us to be the avenues and blessing for them to see that there is hope, there is gospel, there's proclamation of the gospel because of your word and because of our life who practice a genuine love. Ama, maraming salamat. Busugin yung patuloy ang iyong anak sa iglesia ito. At sa darating na buwan ng Marso, napakabilis ng panahon, parang usok na dumadaan.
ay lagi namin ma-enjoy at mailapat ang aming buhay sa iyo, Panginoon. Salamat po ng marami sa pag-ibig at busog na pagkain sa umaga ito. In Jesus' name we pray. Lahat na magsabi na. Amen.